Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father Jen. Tayong lahat po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alay natin ng pinakamataas na uri ng dasal, ang banal na Eukaristiya. At upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudiya na tinatanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hintil at nakisalo sa kanila. Sabi nila, kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Jope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain."
Subalit sinabi ko, hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka, Jope, at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng katulad ng binibigay niya sa atin, nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisit, magbagong buhay, upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpat, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Tayo po ay magsitayo. Ako
Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa atin pong mga pagbasa ngayon, mga kapatid, meron po tayong mapupulot mula sa first reading sa Ebanghelyo at mismo po sa Salmo Responsorio. Sa atin pong unang pagbasa, ito po ay nabalitaan po kasi ng mga tao po, yung mga Hudiyo. Yung mga Hudiyo po ay nabalitaan na si San Pedro ay nakikituloy sa mga hentil, yung mga iba ang relihiyon, nakikituloy sa mga hentil. Kaya naman, ang ating Panginoon ay nagpakita ng pangitain kay San Pedro sa isang panaginip at sinabi sa kanya na kung ano ang huwag mo nang ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. Ito ang sinabi sa kanyang pangitain. Mga kapatid, ang tinuturo po sa atin ngayong araw na ito mula sa unang pagbasa. Kasi po ito po ay turning point noong panahon ng mga apostol pagkatapos na umalis si Jesus dito sa mundong ito. Ito po ay parang turning point dahil dati ay nakasentro lamang po sa mga Hudiyo. Ngayon, dahil ito po ay mga boundaries lamang na ginawa lamang ng mga tao na ang sabi nila ang maliligtas lamang ay ang mga Hudiyo, ay pinapakita ho dito na hindi lamang Hudiyo. Kalimitan po kasi itong mga boundaries na ito po'y hadlang sa ating pagmamahal sa ating kapwa, sa lahat. Tayo tinuruan na magmahal ng lahat at ito ay nagiging hadlang. Kaya naman napakaganda ngayong i-check po natin kung meron po tayong ganitong klaseng mga boundaries. Religious na boundary o kaya ang inyong kultura po sa inyong pamilya, sa inyong bayan o kaya naman ay social po na boundary po na inyong ipinapataw sa mga tao. Ito ay pagtatawag sa atin ng Panginoon na i-check ninyo, baka meron po kayong ganito na sinauna dahil dapat tayo ay nagmamahal sa lahat. Sa ating Ebanghelyo naman, mga kapatid, inilalarawan ng ating Panginoong Jesus yung diferensya po ng pagiging totoong leader at saka yung upahan. Yung upahan, kapag dumating na ang asong gubat, hinahayaan na yung inaalagaan. Ang totoong leader, maiiwan doon at poprotektahan ang mga
tupa. Mga kapatid, ang tinituro lamang dito, ito'y pagpapakita ng kung ano ang totoong commitment. Kung gusto niyo pong makita kung ano ang totoong commitment, kung gusto niyo makita kung ano ang totoong pagmamahal, ang sukatan po nito ay sakripisyo na ginagawa ng mabuting pastor. Kaya naman magandang tanungin, lalo tigit kung kayo po ay leader, kung kayo po ay nangunguna sa isa sa trabaho po ninyo o kung saan man, kayo po ba ay naroon para lamang kayo ay maitaas o pati ang inyong mga kasama? Maganda pong taningin ang ating sarili. Bakit? Dahil ang ating Panginoong Hesukristo, bagamat siya'y Diyos, siya'y nagpakatao, pero naririto siya para sa ating lahat. Para sa ating lahat, hindi para sa Kaniya lamang. At bilang panghuli, napakaganda po ng ating Salmo Responsorio kasi ito po ang dapat nating maging kompas sa buhay. Maraming at kadalasan na tayo ay nawawala, tayo ay nababalot na napakaraming tinig sa naririnig natin sa labas, sa social media, at hindi natin alam kung saan tayo napupunta. Napakaganda ng ipinapakita dito kung saan ang norte, kung saan ang north. Ang sinabi po ng ating salmo, aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kalimitan, ang ating mga distractions ay kung saan-saan tayo dinadala. Kalimitan, may mga kaibigan tayo, they mean well, pero nadadala pa rin tayo sa hindi maganda. Kaya napakagandang balikan ang sinabi po sa Salmo Responsorio. Ito'y parang kompas natin habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where He gives me repose. Nearest Lord waters, He leads me to revive my drooping spirit. He guides me along the right path. He is true to His name. If I should walk in the valley of darkness, no evil would I fear. You are there with your crook and your staff. With this you give me comfort. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where He gives me repose. Nearest good waters, He leads me to revive my Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tungayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mo makinabang sa piging ng pagmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan.
Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan po ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, ngayong darating na Sabado, 2 ng Mayo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng mahal na Birhen ng mga biyaya sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Reyna ng langit, magalak ka, Alleluia, Alleluia. Reyna ng langit, magalak ka, Alleluia, Alleluia. Panyaya, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay sama-sama sa panalangin sa umaga. Tayo po'y tumayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Tayo lumapit sa ating Panginoon si aawitan, ating papurihan, abatong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilala. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Tayo lumapit sa kanya sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang.
na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako'y tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo pong lahat sa awit. Si Jesus ngayon muling nabuhay. Alleluia. Magalang tayo sa ating tagumpay. Alleluia. Pinako siya sa krus na matay. Alleluia. Upang iligtas tayong nawalay. Alleluia. Sambahin natin at papurihan. Alleluia. Ang Kristong Hari ating itanghal. Alleluia. Tao'y tinubos sa kasalanan. Alleluia. Ang mga anghel ay mag-awitan. Alleluia. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan. Alleluia. At sa Diyos Anak na Haring Mahal. Alleluia. At Espiritong Diyos na Banal. Alleluia. Darakilain magpakailanman. Alleluia. Mapasa atin nawa ang kaninglingan ng Panginoong ating Diyos. Alleluia. Tayo po ay magsiupo. Panginoon namin Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simula'y lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nilikha itong buong sandaigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaan. Mga tao'y pumapanaw na parang mong winawalis. Parang damo sa umaga ay tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming naupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Yaong aming pagsalansang sa harap mo'y nahahayag. Lihim naming kasalanan ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas yung hawak naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot ng 80 kung malakas. Yaong buong buhay nami sakbibi ng dusat hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ang lakas ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat? Niyong ibubungang takot. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Panginoon, titiisin yaring lagay? Nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa, singhabari ng panahon, ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. At sa sunod naming lahi ipadama ay ganoon din. Panginoon namin Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mapasa atin o ang kaningningan ng Panginoong ating Diyos. Alleluia. Sa harap nila'y gagawin kong liwanag ang kadiliman. Alleluia. Isang bagong awit na ukol sa Panginoon na inyong awitin, ang buong daigdig sa Kanya ay magpuri. Yaong mga tao na nangaglalayag ay purihin siya. Purihin siya ng lahat ng nilalang sa karagatan at ang mga bansa sa baybaying dagat
magpuri sa Kanya. Kayo ay magdiwang, kayong nasa ilang lahat ninyong bayan, mga taga-Kidar, kayo ay magdiwang. Kayong taga-Sela, kayo'y magalak sa pag-aawitan. Kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok at kayo'y sumigaw. Kayong nasa baybaying dagat, purihin ang Panginoon at parangalan. Siya ay lalabas parang mandiriguma na handang makikibaka. Siya ay sisigaw. Bilang hudyat ng pagsalakay, ang kapangyarihan niya ay ipakikita sa mga kaaway. Sinabi ng Diyos, mahabang panahon ako'y nanahimik. Ngayon dumarating na ang oras para ako ay kumilos. Ako ay sisigaw, parang nanganganak na nagpapasigaw sa tindi ng kerot. Ang mga bundok at burol ay aking gigibain. Malalanta ang mga dayami, ang damo at dahong kahoy. Ang mga ilog ay matutuyo at magiging ilang, at ang mga lawa ay matutuyo rin. Aakayin ko ang mga bulag. Sa mga lansangan, hindi pa nila natatahak. Yaong kadiliman sa harapan nila ay gagawing liwanag. At papatatagin ko ang baku-bakong landas. Ang lahat ng ito'y aking gagawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa harap nila'y gagawin kong liwanag ang kadiliman. Alleluia. Ginawa ng Diyos ang kanyang niloloob. Alleluia. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod, ng lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok, upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Ang Panginoon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Aking batid na ang Panginoon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alimang Diyos ang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Nilikha niya yaong ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis. Sa kanya rin nagmumula yaong hanging umiihip. Pinuksa niya sa Ehipto yaong anak na panganay. Maging tao't maging hayop, ang panganay ay namatay. Napamala siya roon ng gawang kahanga-hanga upang kanyang pagdusahin si Farao't kanyang bansa. Marami rin naman siyang winasak ng mga bansa at maraming mga haring pawang bantog ang pinuksa. Yaong haring Amoreo na si Sehon ang pangalan at ang haring ang ngalay Og, isang haring tagabasan at iba pang mga hari na pinuksa sa Kanaan. Ang lupain nila roon ay kinuha at sinamsam. Ibinigay sa Israel ang bayang kanyang hirang. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ginagawa ng Diyos ang kanyang niloloob. Alleluia. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga lahi na si Jesus ay Panginoon, at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy mapapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan.
Alleluia, Alleluia. Tayo po'y tumayo. Papuring awit ni Zacarias. Sa pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan, binigyan tayo ng Diyos ng isang bagong pagsilang tungo sa isang buhay na pag-asa, sa pangakong pamana na mananatili magpakailanman. Alleluia. Tayo po'y gumawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastaasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. sa pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan, binigyan tayo ng Diyos na isang bagong pagsilang tungo sa isang buhay na pag-asa, sa pangakong pamana na mananatili magpakailanman. Alleluia. Dinadakila ng Diyos Ama sa kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak. Dumalangin tayo sa Kanya ng buong tiwala at sabihin, Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Anak na kaliwanagan, pinuno mo ang sanlibutan ng kaningningan. Noon si Kristo ay mabuhay muli sa kaluwalhatian. Punuin ngayon ng liwanag ng pananampalataya ang aming mga isipan. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa pamamagitan ng pagkabuhay ng iyong anak, binuksan mo para sa amin ang daan sa buhay na walang hanggan. Sa aming ginagawa ngayon, pangalagaan mo kami na may pag-asa sa kaluwalhatian. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa pamamagitan ng inyong muling nabuhay na anak, isinugo mo ang Espiritu Santo sa sanlibutan, papag-alabin ang aming puso na makalangit na pagmamahal. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Nawa si Jesucristo na pinako sa krus para sa aming kalayaan, ang maging kaligtasan namin at katubusan. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Ating pong dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
Para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, ang amin nawang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng anak mong mahal ay makatulong upang aming maranasan ang bisa nito sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon. Iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.